Sayo ka na sayo dyan. At Sobrang. ating Oh, Sisu. Oy, Ulat may mga tol, hindi namin alam na ulat ka talaga kami mga tol, hindi namin nagalahin na pupunta si Ganda umaga, magandang Tanghali, magandang gabi. Ako po si Johnson Malaba. Gising na, bangon na kapamilya. Ako po si Christian Yosores. Sa detalye ng ating mga balita, TZMM, numero 1 sa aksyon. salagay po muna tayo ng panahon. posibleng mabuo ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong linggo,
Maaari itong maging bagyo at pumasok ng PAR na tatawaging bagyong Kiapo. Hindi Kiapo Kiapo. Hindi ba si Tanggol yan? Hindi. Talaga? Kiapo. Sa English daw water cabbage. Ba't di na lang repolyo? Sabi ni, hindi, nasa letter K pa lang tayo pa lang. Inaasahan daw pong palalakasin ng bagyo ang habagat hanggang sa weekend. Pero ngayong araw, mararanasan ng mainit at maalinsangang panahon pero asahan pa rin ng thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Pasada Balita. Panahon. Alamin natin ang latest mula mismo sa Pag-asa. Nasa linya natin si Ma'am Veronica Torres. Ma'am V, magandang morning. Morning, ma'am. Magandang morning din po Sir Christian at Sir Johnson at sa ating mga taga-subaybay. Tama nga, sa ngayon nga po ay wala naman tayong minomonitor na LPA or bagyo sa loob or malapit sa PAR, pero tama nga po kayo, may mga cloud clusters sa silangan po ng Visayas Mindanao area na patuloy po nating minomonitor. So once na magkaroon nga ng progress, Bilihin ngayon. 5:10 ang ating oras, magpaarga na mga motorista. Sisimula na bukas ang pamamahagi ng ayuda sa mahihirap na pamilyang apektado ng energy emergency. Sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na mahigit 7 milyong pamilya ang makatatanggap ng 2,000 pisong ayuda. Kabilang dito ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino at Walang Gutom Program. Gayon din ang mahigit 1 milyong low-income workers. Maaaring matanggap ang ayuda sa pamamagitan ng manual payout o direktang ipapasok sa enrolled bank account o SSS account ng mga benepisyaryo. Wala namang anunsyo sa tulong sa mga hindi kwalipikado sa ayuda, pero apektado rin ang pagtaas ng presyo ng langis, bunsod ng tensyon sa Middle East. Pumalag ang Malacanang sa akusasyon ni Senador Alan Peter Cayetano kaugnay ng panukalang pagbibigay ng 10,000 piso para sa mga kwalipikadong benepisyaryong bumabangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Patay sa record, nananatiling nakabinbin ang panukala ni Cayetano sa Senado hanggang sa matapos ng 19th Congress. Sa Facebook Live, sinabi ni Cayetano na isinulong niyang ituloy ang pamamahagi ng ayuda. Pero sinasabing ibinasura ni Pangulong Bongbong Marcos nang maupo ang alas 6 pa ng umaga. Facebook matapos bentahan ng shabu. Ang pulis na nagpanggap na ay walang maglilipad ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas Sabi, hindi dapat alisan ang buhay, kalayaan, o asyariyan ng sinumang tao ng kaparaan ng batas. Ipagkita ang sinumang tao ng pantay na pangangalag. Marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Mamaya pag-uusapan po natin ang aumento sa sahod at mukhang mararamdaman na ng mga minimum wage earner. Di ba dati inanunsyo yung first tranche ng aumento sa sahod sa July 25 na raw not July 19. Hoy, this week na pala yan. Ibig sabihin kahit papaano may dagdag sa sweldo ng mga manggagawa, pero ang labor groups po merong panawagan na aumento sa sahod para sa nalalapit na sona ng Pangulo. Timely din pala, ano? Baka lang sakali sa talumpati ng Pangulo ay meron siyang sasabihin na update pa doon sa panawagang dagdag sahod ng At saka kung tutuusin naman talaga kahit na mag-umento sa sahod, kung patuloy naman ang pagtaas ng naman, lahat win-win na manggagawa. Paano? Babay na ho muna. Muli maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na 1 oras at 1 minutong balitaan at kwentuhan. Walang maglilipad ng channel, walang BBTO. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin Alchico. Ako po si Johnson Manabat. Ako naman po si Christian Yosores. Bukas ulit. Good night. Bye-bye. Ingat po. Happy Monday. Pasada Balita. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada Balita. Busy. Pasada Balita. Magandang morning mga kapamilya! Ngayon po ay araw ng Martes,
July 21, 2026. Gising bangon mga kapamilya, gising bangon mga motorista. Ako po si Christian Yosores. Magandang morning bangon, gising na sa mga may maagang pasok po dyan. Ako si Johnson Manaban. At sa ating mga headlines ngayon, Sa ulo ng mga nagbabagang balita. sa mga mainit na balita ngayon, level ng tubig sa Angat Dam sumadsad sa pinakamababang antas. Low pressure area na posibleng maging bagyo binabantayan ng Pag-asa. Malaking pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo, utay-utay na ipatutupad. Hiling na ipasabpi na ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte, kinatigan ng Senate Impeachment Court. Tauhan ng Philippine Navy sugatan matapos paluin ang kahoy ng tauhan ng China Coast Guard sa West Philippines. Kaso laban sa may-ari ng bodegang sa kaya sa ating saligang. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada. Balita. DZMM. Ngayon po ay Martes, July 21, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Malakihang dagdag presyo sa langis, uutay-utayin. Transport Group nagbanta ng tigil pasada bunsod ng sunod-sunod na oil price hike. Alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula Angat Dam muling tinapyasan. Level ng tubig sa Angat Dam lalo pang bumababa. Pagsabi na sa bank at tax records ni Vice President Duterte at Mr. Inaprubahan ng Impeachment Court. Defense Panel at House Prosecutors iginagalang ang desisyon ng korte. Sundalo sugatan matapos pukpukin sa ulo ng tauhan ng China President Ederna Tapia. Ang bangin, naiahon ang 3 biktima pero nasawi ang 20 anyos na estudyante at nagtamo naman ng matinding sugat ang 2 pa na parehong 19 anyos. Napag-alamang magkakaklase ang 3 biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales. Maraming salamat, April Rafales. Patay ang 2 motorcycle rider habang 2 ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Quezon Province. Sa bayan ng Atimonan, patay ang isang babaeng rider matapos magsalpukan ang 3 motorsiklo. Para sa kumpirmado, sigurado mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM. Congratulations, Papa Awel! Congrats, Papa Awel! Congrats, you know. At syempre, thank you kay Jessica. Yon, at maraming salamat kay Jessica Luna, syempre. Dito na tayo! Balita. Mexican boxer ninakaut ni WBO International Super Featherweight Champion Charlie Suarez. Yan at iba pang sports balita hiyati ng ating big man ng DZMM. Hindi pa kaya man-knockout ito? Sa sobrang sipag? Na si Elfred Dalde. Elfred, good morning! Good morning, Robert at Jom. Para sa ating balitang sports, nakuha ni Pinoy boxer Charlie Suarez ang WBO International Super Featherweight Championship. Ito'y matapos inakaut ni Suarez si Mexican boxer Manuel Avila sa first round na